for today's video, we're going to Puerto Garela! Hello, little family! Welcome to our vlog! So after nga ng Jollibee party ni Lia, bumiyahe naman kami papuntang Puerto Galera. Ilang buwan na kasing nababanggit ni Daddy na gusto niyang bumalik dito. Way back 2014 pa, nung unang nakapunta kami ni Daddy dito as girlfriend-boyfriend. Pero ibang-iba rin talaga yung experience namin noon at ngayon. Parehong DIY lang naman yung travel namin pero ang dami na talagang improvement ngayon. At syempre, mas special ng mag-travel dahil meron na kaming little Lia. Bonus pa, nakasama namin ng parents ni Daddy kaya talagang looking forward kami sa travel na to. Karamihan nga po pala ng mga gifts na nakuha ni Lia kagabi, gamit na niya ngayon katulad nitong neck pillow. Pero sa totoo lang po, hindi ako masyado nakapag-video at hindi ko masyado talagang na-document tong travel na to. Ang focus ko lang po kasi talaga sana ay mag-enjoy lang pero may mga unfortunate events din po talaga. Kaya pagpasensyahan nyo na lang po muna kung ano yung mga video na meron ako na share sa inyo. Pagkadating nga namin dito sa Batangas Pier, sobrang nagulat kami ni Daddy kasi ibang-iba na siya talaga. Sobrang bongga, sobrang laki, fully air condition, para ka talagang nasa airport. Nakakatuwa pa kasi ang daming kainan dito sa loob. Siguro gagawa na lang po ako ng separate vlog on how to commute to Puerto Galera para mas detailed. And touchdown Oriental Mindoro! Pero wala pa tayo sa White Beach ha. Actually, mga in-laws ko lang ang may hotel reservation. Kami kasi ni Daddy, mas prefer namin na maghanap on the spot. Kung hindi naman kayo peak season pupunta, mas marirecommend ko talaga sa inyo na doon na kayo maghanap ng mapapagstayan. Karamihan kasi ng mga hotels doon or mga inns, wala sila sa mga Agoda, Trip, Klook, wala sila sa mga ganon. So karamihan doon talaga sa Facebook lang. And sobrang dali lang din talagang makahanap ng mapapagstayan pag nasa White Beach ka na kasi halos dikit-dikit lang sila. Kami nga nakakuha agad ng mapapagstayan habang nagwe-wait lang kami na maluto yung in-order naming lunch. Ito naman pala yung pinagstayan nila Mami, Hidden Paraiso. Nabook nila to via Agoda, mga 2,000 plus per night. Pasensya na po kayo sa video, kinuha ko lang po yan sa page nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako masyadong nakapag-video during this trip. Okay naman po tong place na to, maganda, mukhang bago yung mga rooms, maaliwalas, very nature friendly, meron pa silang sariling resto and may free breakfast. Ang downside lang talaga niya is yung location kasi hindi siya beachfront and medyo madilim yung papasok sa resort nila. Ito nga pala yung Facebook page nila. O diba, na-post pa sila Mami at ang nag-iisang picture ko ng room nila Mami. Ito naman yung tinuluyan namin nila Daddy. Hindi din siya beachfront pero maliwanag yung papasok and hindi masyadong malayo. At higit sa lahat, super duper bait ng may-ari. Shout out po kay Ate Debbie and kay Nanay. Alam nyo ba, I'm not sure kung dahil lang hindi peak season pero yung standard room nila na may queen size bed, 1,000 pesos lang nilang binibigay sa amin. At alam nyo ba, kung matagal kayong mag-i-stay, lalo na kung marami kayo, pwede kayong mag-rent sa kanila ng kitchen and free use na ng lahat ng utensils. Just 500 pesos, whole stay nyo na yon and may walking distance naman ditong market. Tapos itong room na nakuha namin, not sure kung double room ang tawag dito, is 1,500 pesos lang. As you can see, very spacious ang place nila and super dami din nilang available rooms. Even barkada rooms are very affordable. Room tour ko kayo ng very light lang dahil natutulog ang aling maliit. So ayan, pagpasok mo may sofa dyan and dyan ko nga nilatag yung mga damit namin para hindi laging bukas ng maleta. At ang pinaka nagustuhan nga namin dito, dalawa yung bed. Isang queen size, isang double bed. O diba, kahit magpagulong-gulong dyan ang aling maliit, hindi pa rin kami magkakatamaan. May TV sila pero hindi uso dito ang Netflix at YouTube. Pero may wifi naman kaya pwede na sa cellphone manood. Malakas din ang aircon nila pero to be honest parang hindi namin yun kailangan ngayon dahil malamig ang panahon. So ayan, after nga mag-recharge ni Lia, syempre diretso dagat na yan. Medyo maalon ng mga panahon na to pero kaya naman, makakapag-enjoy pa rin ang mga bata sa pagsiswimming. Pero si Lia, mas prefer niya talagang maglaro lang ng sand. Alam nyo ba, share ko lang sa inyo kasi hindi nga ako masyadong nakapag-video at gusto ko talagang i-recommend yung resort na natuluyan namin. Kasi super bait talaga nila. Alam nyo ba, parang third day ata namin yon during nung masama ang pakiramdam ni Lia pero hindi nila yun alam ha. Nag-abot sila ng pansit sa amin pang merienda daw. Tapos during our last day, bago kami umalis, nagbigay sila ng gift kay Lia and naka-gift wrap pa talaga. Syempre as a mom, na-touch talaga ako kasi sino ba naman kami, diba? Kahit pa sabihin mong spare gift nila yun during Christmas, pwede naman nila yung ibigay sa iba lalo na may mga apo din si nanay. Kaya if pupunta talaga kayo ng Puerto Galera, I highly recommend the resort. Ito yung Facebook page nila. Message nyo na lang sila sa Facebook or tawagan nyo na lang sila kasi wala talaga silang mga Agoda. So, ayan lang muna ang part 1 ng ating Galera vlog. Don't forget to follow our page and share this video para manalo kayo ng ating GCash pa premyo. Yun lang. Bye!